Walang pasok ang mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan sa lungsod ng Pasay at Maynila sa Lunes. Ito po ang inanunsyo ng Malacanang sa gitna ng isasagawang National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Si Eden Santos sa balitang yan. Kinansela ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Pasay City at Maynila sa Lunes, Enero at 13. Sa harap ito ng isasagawang National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo na isasagawa sa Quirino Grandstand sa Maynila. Una rito, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi magdedeklara ng holiday ang administrasyon sa January 13. Malaking rally. Ano mo pag malaking rally, hindi ka kailangan mag-declare ng holiday. Mas maraming tao doon. Sa inilabas na Memorandum Circular Number 76 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang January 10, 2025 ay idiniklara na walang pasok sa mga ahensya ng gobyerno sa nasabing mga lungsod. Gayunpaman, ang mga ahensya na naghahatid ng mga pangunahing serbisyo gaya ng pangkalusugan, pagtugon sa mga sakuna at kalamidad at ang pagganap ng iba pang mahalagang serbisyo ay tuloy-tuloy sa kanilang mga operasyon. Maging ang klase sa pampubliko at pribadong mga paaralan ay sinuspindi na rin ng Malacanang. Pabor naman ang ilang netizen sa desisyon ng gobyerno. Sa akin pong palagay, tama lang po na suspendin po ng gobyerno kasi ang mahihirapan din po sa gagawin pong pagkakaisa po ng Iglesia ni Cristo ay ang mga estudyante at saka mga trabahador. Tama lang po na suspendin yung trabaho dito sa Maynila para po bigyan naman ng daan yung mag-arali po. Dito sa Luneta Grandstand na gaganapin niya kung kailan gaganapin po dito sa Luneta Grandstand. Sa isang banda, kasi kung magkakaroon kasi ng pasok at mayroong ganitong event, talagang apektado ang mga estudyante. Alam mo naman, siyempre, yung traffic, yung daloy ng traffic kasi kaya maapektuhan talaga yung mga nagtatrabaho at yung mga pumapasok sa eskwela. Kaya tama lang na magkaroon ng ganong desisyon ng gobyerno. Diba? Opo, tama lang. Kasi para hindi po mahirapan yung mga estudyante at yung workers din po at the same time. Ipinauubaya naman ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya kung sususpindihin o hindi ang pasok ng kanilang mga empleyado sa Lunes bilang pagtalima sa kautusan ng Malacanang. Sinuspindi rin ng Korte Suprema ang pasok sa lahat ng tanggapan ng mataas na hukuman. Gayunman, may skeletal force ang mataas na hukuman na may iwan para tumao sa docket receiving section ng Judicial Records Office at Cash Collection and Disbursement Division ng Financial Management and Budget Office. Iginagalang ng Kamara ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang pagkaabalahan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni House Deputy Majority Leader Congressman Paulo Ortega sa regular press conference sa Kamara. Naniniwala si Ortega na anumang hakbang ng religious group ay para sa ikabubuti at kapayapaan ng bansa. Klaro naman po yung mga napanood ko. Parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. Niliwanag ni Ortega na wala pang opisyal na posisyon ang majority group sa Kamara kaugnay ng isinampang impeachment complaint laban kay BP Sara. Ayon kay Ortega, nakapokus ang liderato ng Kamara sa mga legislative agenda na kailangang pagtibayin bago matapos ang 19th Congress. So ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House
at ibabato po natin sa Senate, then depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Niliwanag naman ni Ortega na constitutional duty ng Kamara na aksyonan ang impeachment complaint na isinampal laban sa pangalawang Pangulo. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At kaugnay niyan, nakahanda naman ang Philippine National Police o PNP na maglatag ng sapat na seguridad sakaling matuloy ang pinaplanong mapayapang rally na inihanda ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Gene Fajardo, wala naman silang ginagawang espesyal na paghahanda para sa naturang aktibidad. Kung ano niya ang inilalatag nilang seguridad tuwing may mga rally, ang ibang grupo ay pareho rin ang kanilang gagawin. Dagdag pa ng opisyal, umaasa sila na makipag-ugnayan ang Iglesia ni Cristo sa mga lugar na pagdarausan ng rally. Inaasahan din nila na kukuha ang INC ng mga kaukulang permit kung sakali na magsagawa ng rally sa labas ng mga Freedom Park. Sa harap nito, tiniyak rin ng pambansang pulisya na magpapatupad sila ng maximum tolerance sa hanay ng INC na sasama sa gagawing rally. Una nang inanunsyo na ginagawang paghahanda ng Iglesia ni Cristo para sa payapang rally upang ipahayag ang pagpabor nito sa posisyon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi sumasang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng gobyerno. Wala pa po akong information as to the official coordination made by the INC representatives po kung ito po ba ay coordination po nila will be on a national scale o per region or per probinsya po or according dun sa lokal po nila. But just the same, kung magiging localized po yung coordination po dito sa kanilang pagkilos po ay ready naman po ang PNP po to provide the necessary security doon po sa mga venues na pagdadausan po nitong kanilang activities po. Samantala, pinaboran ng mga senador ang gagawing mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kumbinsido mga mambabatas na magdudulot lang ng pagkawatak-watak ang nasabing hakbang at makadaragdag lang sa mga problema ng bansa. Detalya sa live report ni Mean Corvera. Mean! Ali, kung ang mga senador ang masusunod, nais nila na hindi na sana umusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito nila ay is a divisive move at maaaring makaapekto sa lahat ng estado, lalo na sa ekonomiya ng bansa. Pero sakaling dumating daw sa Senado ang reklamo laban sa Vice Presidente, wala silang magagawa kundi aksyonan ito. Patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. Yan ang pananaw ni Senate President Francis Escudero sa maikinakasang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na itigil ang anumang kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.